Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Alright, we are now on diary entry number 1168. June 29, 1937. During breakfast today, Father Andreas greeted the whole community by telephone. He is already back from Rome. And this very afternoon he came to see us. The professed sisters, the novices, and both groups of students assembled in the quadrangle, the girls' playground in front of the building, and waited for our dear father. The children welcomed him with songs and poems, and then we asked him to tell us about Rome and the many beautiful things he had seen there. He spoke for over 2 hours, and because of this, there was no time left to talk in private. Hunyo 29, 1937, sa almusal ngayon, binati ni Padre Andras ang buong komunidad sa pamamagitan ng telepono. Nakabalik na siya mula sa Roma at kaninang hapon ay pumunta siya sa amin. Ang nag-aangking mga kapatid ng mga madre, ang mga baguhan, at ang dalawang grupo ng mga estudyante ay nagtipon sa quadrangle, palaruan ng mga babae sa harap ng gusali, at naghintay sa ating mahal na ama. Tinanggap siya ng mga bata sa pamamagitan ng mga awit at tula, at pagkatapos ay hiniling namin sa kanya na sabihin sa amin ang tungkol sa Roma at ang maraming magandang bagay na nakita niya doon. Nagsalita siya ng mahigit 2 oras, at dahil dito wala ng oras para makipag-usap ng pribado. Faustina, noong mga nakaraang araw, no, but then she was in anguish kasi nga ang dami niyang problema. Kumbaga, no, dami niyang mga naiisip, pinagdaraanan, nararanasan, and Andras was not around. So, si Father Andras was also her spiritual director. So, during those times na kailangan niya si Father Andras, wala ito, no, nasa Roma. At ngayon, bumalik na nga ito galing Roma. May dalawang bagay na pumukaw lamang sa akin sa entry na ito. Unang-una, yung binati niya yung buong komunidad sa pamamagitan ng telepono. So, 1937, tayo wala pang telepono niyan, di ba? Pero sa kanila, sa kongregasyon in particular, meron na. So, we saw how advanced the community was. Yung mga panahon na yon, meron na rin silang sasakyan eh. Although ginagamit lang yan sa mga siguro sa mobility nila, no? Pero hindi katulad ng the way we use our cars today. In fact, when Faustina visited her family, may sasakyan siyang dala, no? Meron sariling ano. So makikita mo, no, na yung community niya, the congregation which she belonged, ay meron ng mga gantong ka-advance na mga equipment, no? Or mga gamit. No? Wala pa ang marami. So, medyo no, makikita mo medyo affluent, no, yung kanyang kinabibilangang community. And di natin alam kung sino ang kausap kasi definitely lang yan, hindi katulad niyan, may speakerphone. Pwedeng marinig ng buo, no? But then, eto, binati niya ang buong komunidad sa pamamagitan ng telepono. And then, noon nga pagkahapon, dumating si Father Andras. Nagkwento siya, kinausap niya yung buong community. Nawentuhan siya at tinanong siya, parang gano'n, no? Anong ba, kumusta po, anong itsura ng buong ganun?
Nakita natin na ah, excited din, no? Si Faustina in particular, syempre, she was longing to see her spiritual director. Tapos eto na. Kaya lang, dahil mga 2 hours siyang nagsalita doon, nagkakwento, nawala na siyang panahon para kausapin si Faustina. At si Faustina, kausapin si Father Andres. So you can feel the yung feeling ni Faustina na looking forward, yung eto na, darating na, sa wakas makakapag salita na siya or makakapag-share na siya ng kanyang mga saloobin na sa mahabang panahon ay bumagabag sa kanya. Kaya lang, she was not able to get that opportunity to talk to him. So parang, nako, madidismaya ka. She was actually dismayed kasi yung hinintay nga niya ng matagal at ah, mabigat na mabigat ang kalooban niya pagdating naman ng kanyang tao na pinakihintay upang makausap. Hindi naman siya nakausap. So malamang at this point, nagpatuloy yung anguish ni Faustina. Hindi ganap na na-resolve kasi hindi mo na ilabas. Kung may sama siya ng loob, halimbawa, hindi niya ito nalabas. Kung may mga gusto siyang sabihin, hindi niya nailabas. So, kinimkim, na-suppress yung kanyang emotion. And the more that she longed to talk to him, kasi nga, na-suppress eh, hindi agad nabigyan ng pansin. Sa buhay natin ganon, we miss opportunities for people who we love to talk to, especially during those times of grief, mga panahon na kailangan natin ng masasandalan, makakausap. Mabigat yung kalooban natin. Kung hanggang kailan, parang mas matagal ang oras mo nito, eh, no? Kasi kailan ko makakausap? Magkakaroon pa ba ng pagkakataon? So, nanatili sa kanyang puso yung pangamba. Pangamba na maaring nagdulot sa kanya ng mas malalim na emosyon, no? Mas malalim na yung longing, the longing. Again, wala kang magagawa kundi ibaling talaga ang iyong sarili sa Panginoon. Maybe this is the reason, this is the purpose that you really cannot rely on creatures. Parang sinasabi ni Jesus, sa akin ka lang talaga eh. Sa akin ka lang pwedeng umasa. Sa akin lang merong kapayapaan. Sa akin lang merong kaginhawahan, relief. Sa akin ka lang 100% makasusumpong kung ano man ang iyong pinagdaraanan. Bagamat ito matagal naman na sinasabi sa kanya ni Jesus, no? Pero kahit tayo, no? Kahit tayo human beings, we really need to feel the love, the presence of someone that we can talk to. Lalo na sa bahagi natin. Hindi naman natin yan si Jesus nakakausap, nakikita, no? For us human beings, ordinary people, mahirap kasi nga wala. At least siya meron pang Jesus tayo. We also have Jesus, but then hindi katulad niya na nakakausap. So, yung sinasabi na you can rely on me, may ano yun, no? May katotohanan sa bahagi niya. Pero sa atin, paano, no? So, iiyak ka na lang, kukulong ka na lang,
Aasa ka na lang sa mga bagay, sa paglipas ng panahon, aasa ka na lang na matatapos din. At gano'n naman talaga lang ang nangyayari. At nagkakaroon ng depression. For ordinary people, it would result to depression. Medyo mapanganib yung depression pag umabot tayo sa ganong sitwasyon kasi yun nga, many are suicidal during that period. No? Pero kaya sa panahon na yun, mahalaga para sa atin, ordinary people, na mayroon tayong nakakausap. And if there's a member of the family that we think are in that stage, yung depressed, no? Sobrang depressed. We need to be sensitive enough para bigyan pansin. Kasi nga, kung hindi mabibigyang pansin, that would be the end. No, yung hindi na. Hindi na siya interesadong mamuhay, wala nang silbi ang buhay niya. Marami yung dumaraan sa ganun at nagaganap ng mga untimely death. So for us na hindi dumaranas nito at may kasama tayo kakilala kaibigan na ganito ang nararanasan, ganito kahalaga yung pagkakaroon natin ng presensya, siguraduhin na makakausap natin, mako-comfort natin at mapapaglubog natin ng kalooban. We need to be sensitive enough para malaman ng isang tao ay dumaraan sa depresyon. It is a serious problem, no? Worldwide, I think. Kasi nga, marami mga bansa, no? Yung rate of suicide mataas. Sa Pilipinas, medyo mataas din. So that if we can save more souls, gawin natin ang lahat para mapigilan natin, mabigyan natin ng pag-asa. So we need to really act. Dito pupunta, dito may silbi yung sinatawag na mercy in words, no? Kasi nga, yun yung mahalaga sa mga panahon ito. Mako-comfort natin ang isang tao sa pamamagitan ng merciful words. Maraming paraan yun, no? Through words. But then, yun nga, yung sinasabing ways to exercise mercy in deeds, in words, and prayer. No? So, dito yung masigit yung words kasi nga, it will need time. Na minsan nga ako, pag yung nagmamadali, may mga gagawin pa wala, pinababayaan ko na lang na. Pero may panahon na parang manghihinayang ka, sana nakausap ko, sana kinausap ko, sana binigyan ko ng time. No, I could have saved that soul. Kaya lang, wala na huli na yung lahat. Kaya, maganda meron tayong no, yung sensitive enough tayo to sense this kind of people. Marami niyan. Sa mismong pamilya natin, malamang may isang ganyan. Kung hindi man ganong kalubha, no, pero dumaraan sa pagsubok. Ang mahalaga dito, magdamayan tayo. Bagamat sabi nga, hindi makakaasa sa mga creatures. Well, on our part, dahil hindi naman natin, yung sabi ko nga, indirectly nakakausap si Jesus, mahalaga para sa atin, yung meron tayong nakakausap who would lift us up, no? Who would really take care of who we are. At sa pamagitan yan, we would be able to save more souls. So let's start sa ating mga sariling tahanan. Baka may mga ganito ang kailangan ng ating gabay, ating mga payo, ating mga tapik sa balikan. So let's start and let's be sensitive to that. Kung ang taong yan ay nasa pamilya, the more that we really need to pay attention. So kung wala naman sa pamilya, go outside.
Merong ganyan. Merong maglalakad sa kalsada, makikita mo, dumaan na sa gantong stage na tapos na wala nakausap, bumigay na lang ang isipan. So, ganun. Pero mahal din sila ng Diyos. Meron ding inilaan sa kanila ang Diyos. So that on the judgment day, may patutunguhan sila. So again, let us be sensitive on these people. Baka nandun lang sa pamilya natin o kaya malapit na kaibigan. Nangangailangan ng tulong. Let us extend our hand. Let us use the power of words to comfort our friend who may be in this situation.